komite sa Senado na gusto nyong hawakan ni Pastor Apollo Quiboloy sakaling manalo siyang senador? Ano ba ang gusto ninyong maging komite na hahawakan niya? Kung ako lang lahat. Sabi ni Simple Luis, Pastor Kibbs, okay na okay yan. Pastor Kibbs yan Pastor Kibbs, para siyang si Pastor Gibbs. Kasi nagbibigay siya ng pag-asa. Nagbibigay si Pastor Gibbs ng pagmamahal. Nagbibigay po siya ng katiwasayan at syempre zero corruption. Mahirap. Hindi pa pwede mag-Senate President si Pastor Apollo Quiboloy. Siyempre bago pa lang siya, kailangan senior ka. Boss Dada, mag-post ka ng mga senador especially at i-discuss mo each of them para may guide kami. Kasi kayo ang may enough na knowledge about them. Wala naman kaming alam about them. It's just that we are gonna compare them to other senatoriables. Yun. Ayan nga, yung Committee on Build. Sabi ni Malaking Ibon. Oo nga naman kasi syempre nakita niyo naman si Pastor Quiboloy. Build. Ang dami niyang binild. Sa loob lamang ng 39 years, coming from nothing, from talagang rags to riches, ang istorya nitong mga KOJC. Nakita niyo naman yung mga facilities nila. Kompleto sila. Walang kinuhang kontraktor sa labas yan. Yun lang siguro yun doon sa Kingdom. Pero lahat ng mga facilities nila, sila ang gumawa. Yung kanilang Solomon Builders. Shout out sa Solomon Builders na mas magaling pang gumawa ng kalsada kaysa sa DPWH. Mga buwisit ang mga yan. So build. Ano pa? Blue Ribbon Committee. Pwede rin kasi sa Blue Ribbon Committee dyan pinag-uusapan yung corruption. Sa Blue Ribbon Committee maganda din yan. Sa drug on war, matindi to, cherry lips Sa drug on war, number 1 ipapatupad ni Pastor. Sige, doon daw sa Committee on Drugs. Saan? Maganda mamuno si Pastor. Kaya nga, anong komite? Yung gusto nyong pamunuan niya. Komite na iimbestigahan ng PhilHealth para si Risa naman. Pangit yun, Honeymush. Kailangan walang paghihiganti. Kasi wala yan sa puso ni Pastor Quiboloy yung paghihiganti. So hindi siya din tatakbo sa Senado para maghiganti. Kaya yung PNP, DILG at kung sino-sino pa man, huwag kayo matakot. Hindi kayo paghihigantihan ni Pastor, malinis ang puso niyan. Wala yan sa DNA nila. Finance Committee para walang kupit. Tama, no? Alam mo kung titingnan, Committee on Good Governance. Naku, yan ang maganda. Diego Latigo. Para talagang transparent lahat to the last centavo. Makita natin kung napupunta ba talaga sa mga kababayan natin. Kasi tingnan mo yung administrasyon ngayon. 3 taon na, kahit poste. Nung mga ipinangako nilang mga mega cancer, hospital, mega ganito. Mas mataas pa yung talahib kaysa dun sa poste. Committee on DMW and Human Rights. Ayan, maganda rin yan, no? Kasi alam mo yun, parang alam natin na si Pastor Apollo Quiboloy ay champion ng human rights. Champion sa human rights. Talagang yung kanyang advokasya ay para sa sa karapatang pangtao ng mga kapwa natin Pilipino. Alam mo, binigyan ni Pastor Quiboloy ng ang tawag doon yung pansin, yung basic na human rights ng mga Pilipino. Ano yun? Trabaho, edukasyon, pabahay, pagkain, murang bilihin. Hindi, ang ibig ko sabihin, si Pastor Apollo Quiboloy, yung yung pinaka-basic na human rights natin,
ibinibigay niya sa mga members at syempre tumutulong din siya sa labas ng KOJC kaya champion talaga to. Totoo yung 1 million pabahay every year, pucha hindi yata nila magagawang 1 million in full 6 years. Mga bopols. Diba? O, kita rin nyo. Committee on Graft and Corruption. Parang alam ko nasa Blue Ribbon Committee yata yan. O, kung titignan mo, lahat ng mga naiisip ninyo ng mga komite, pasok si Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi talaga pang senador to, pang presidente ng Pilipinas talaga to eh. Yung qualifications ni Pastor Apollo Kibuloy pang presidente. Bakit? Tinan mo. Magaling siya sa foreign relations. Kita mo, napalago niya yung kanyang simbahan sa lahat ng sulok ng mundo. Magaling siya sa ekonomiya. Marami silang mga negosyo. Nakita mo naman, self-sufficient and self-sustainable sila. Magaling siya sa agrikultura dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay isang mountain man. Siya po ay taga-bundok. Siya po ay yung kanilang Glory Mountain. Doon sila nagtatanim ng mga produktong ibinibenta rin nila sa mga tao at pinapakain nila sa mga miyembro nila. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung Glory Mountain, di ba? Oh, may plantasyon sila doon ng kape, may plantasyon sila ng rosas. So, pagdating naman sa pera, magaling si Pastor Kibuloy. Kita mo, hindi corrupt. Bakit? Tingnan mo, meron ba siyang pag-aari? Sa KOJC, meron ba siyang pag-aari? Wala siyang pag-aari. Kahit siya ang leader, pinabayaan niya na yung lahat ng ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ay sa kanilang lahat. Kasi ano sila? Commonwealth. Oo, lahat ng kita ng lahat ng mga businesses nila pumupunta sa isang sisidlan at pare-parehas nila yung patas nilang tinatamasa yung ginhawa ng buhay dahil zero corruption. Magaling siya sa edukasyon. Champion siya sa edukasyon. May sarili siyang eskwelahan, may mga scholars siya. Ang pangarap niya makapag-paaral ng 3 milyong mga estudyante. Magaling din siya sa mga kabataan dahil meron siyang Children's Joy Foundation at sinasabi ko nga sa inyo, yung kanyang birthday, inaalay niya sa mga kabataan. Kaya nga ang tawag sa kanyang birthday ay Children's Day. Oh, totoo yun. Talagang yung kanyang birthday sineselebrate niya with kids. Talagang siya lang yung may birthday na siya nagre-regalo. Nire-regaluhan niya lahat ng mga kabataan na benepisyaryo ng kanyang Kingdom of Jesus Christ. Ano pa? Oh, makita naman natin, magaling siya sa pagbibuild ng mga infrastructure. Magaling siya sa anti-insurgency. Naubos halos yung mga NPA sa Pilipinas, mga bossing. Naubos halos yung NPA sa Pilipinas dahil sa galing ni Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, una sa lahat, saklaw niya yung sangkalibutan ng mga relihiyon sa Pilipinas. Alam niyo naman, diverse ang religious belief ng mga Pilipino. Talagang napakarami nating mga magkakaibang mga simbahan dito. Imaginein mo, mahal ni Pastor Apollo Kibuloy lahat yan. So, pagdating sa separation of church and yung state, may intindihan niya ng lubos yan. Alam mo, ang wala lang si Pastor, ospital. Yun lang ang wala si Pastor. So if you're gonna look at it, kaya ni Pastor lahat ng komite. Kayang-kaya. Kasi nga, si Pastor, para siyang merong isang maliit na bansa eh. Yung tawag nga nila dyan ay, bansang kaharian. Yung Kingdom of Jesus Christ is like one small country inside the Philippines
na kung ano ang function ng gobyerno natin, may mga departamento, yung mga gobyerno natin, ganun din sila kaya sila successful. So pagdating naman sa pagiging artistic, ay grabe si pastor. Yung mga performers nila, yung kanilang mga choirs, yung kanilang mga orchestra, yung kanilang mga mahuhusay na mga musicians. Lahat yan si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpaaral sa mga yan at bumili ng mga instrumento ng mga yan. Imaginein mo, ang dami nun. Alam mo ba na pag nagbukas yung kingdom, may 10,000 choir nakakanta dun. Yes, just like Vatican City. Oy, Nanay Morning Dew. Matutulog ka na? Sige, good night. So, kumpleto si Pastor Kibuloy. Kumpleto at hindi na si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya nagsisettle sa isa lang yung alam mo. Lahat ng mga members nila dyan, kung ano yung gusto nyong aralin, ibibigay ko sa inyo. Lahat ng mga musicians nila dyan nagbabasa ng nota. As in, pati nga yung mga drummers nila dyan nagbabasa ng nota, magugulat ka. Hindi sila yung parang chords, yung tayo sa kanto-kanto lang. Malunong lang tumipa, okay na. Sa kanila, hindi. Nota. Talagang pinag-aral ng musika ni Pastor lahat yan. Yung namin yun nga magaling na nagdadrive sa amin pag nandiyan kami sa Davao. Pag pumupunta kami ng Glory Mountain, pagkatapos mag-drive, umuupo yun sa grand piano. Ay, Diyos ko po, parang sino ba yun? Yung magaling na pianista? Parang si Beethoven. Ang ibig kong sabihin, mga bossing, talagang itong si Pastor, if you're gonna look at it, pag hihimay-himayin mo siya, kaya niya lahat. So, overqualified to maging senador. Dapat to, presidente ng Pilipinas kagad. Diba si Beethoven? Beethoven pa. Ano ba tamang pronunciation nun? Bayaan mo na, Garski. Ikaw naman. Beethoven. Hindi Beethoven yun. Beethoven talagang pronunciation yun. Kasi A-E-I-O-U-E. Diba? So E, so B. Kala mo Ganun yun mga bossing. And pagdating sa pakikipag-usap sa iba't ibang mga leaders ng bansa, si Pastor Apollo Kibuloy, kayang-kaya niya yun. Yung diplomasya, meron siya nun. Siya ay pastor eh. Diplomasya, meron siya. Friends to all, enemies to none yan. Lahat. Bukod sa mga NPA kaya nga, if you're gonna foreign relations. Kasi magaling talaga siya maipag-usap sa mga leaders ng bawat bansa. Kaya nga nai-insecure sa kanya Diba? So dapat ganyan tayo pag nag-aral tayo ng kandidato. Binibigyan ko kayo ng idea kung paano tayo mag-scrutinize ng isang kandidato. Kailangan lahat nung meron siya, lahat nung resibo niya, yun yung pagbabasihan natin. Tatakbong senador. Tapos, ang dami anak sa labas. Tatakbong senador. Tapos, ang daming mga kaso. Tatakbong senador. Tapos, wala naman nagawa. Hindi ba? At least ito, pagka hinimay-himay mo, kabisado niya lahat kasi nga, ginawa niya na lahat. Kaya yan yung lagi ninyong tatandaan, mga bossing Ganyan tayo mag-scrutinize. Ngayon, sasabihin na naman ng mga bashers, Boss Dada, bakit yung mga positibo lang nakikita mo? Yung mga negatibo hindi. Wala nga kami nakikitang negatibo, mga bobo. Sino ba ang mga nagre-reklamo? Yung mga tiwalag nila. Yung merong mga tawag dito, yung may conflict of interest with them. Tsaka napatunayan na ba? Di ba? Wala pa naman. Kaso pa lang naman yan. Those are all accusations. Di ba? Innocent until proven guilty. So, until
sabihin ng korte na siya ay not guilty, di good. Kung guilty, di saka natin siya ngayon tawaging kriminal. Ayan na, ganun po tayo dapat mag-scrutinize ng kandidato. So sinumulan natin kay Pastor Kibuloy. Hanapan natin siya ng hindi maganda. Wala kayong makikita. 16 days mga bossing, nasa Kingdom of Jesus Christ tayo. Kung ano yung nakita ninyo doon sa mga miyembro nila habang tayo ay nakikipagbanggaan, bangayan, nakikipagsigawan, nakikipagpulisan sa mga pulis, kung gaano sila ka-disiplinado, kagaganda, kababait, ka-faithful, ganyan yung turo kasi sa kanila. So, Pastor Kibuloy, number 1. Again, salamat sa inyong mga messages dyan kasi I am sure ipiprint lahat yan at ipapabasa kay Pastor Apollo Kibuloy. And hopefully, makita niya na a lot of people are really supporting him. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.